Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Isang magandang Huwebes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay March 15, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigug mo na mga Bisaya. Ops, siyempre, OFW. Oo, dapat. Mga OFW, kayo po palagi nauna sa puso namin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa amang sulok kayo ng mundo. Depende sa inyong time zone. Mabuhay kayo mga OFW. Palakpakan natin direct ang ating mga OFW. At siyempre, yung mga taga rito, mayong hapon, daghang salamat sa inyong pirmig pagpaminaw sa Wanted sa Radyo o pagtanaw sa Action TV Channel 41. Natawa ako doon sa video na in-upload natin kahapon, yung tungkol doon kay Colonel nagpatsupa doon sa aplikante. Marami mga nagsabi na bakit si Colonel hindi raw natin pinagalitan. Sorry well, marami ang actually, konti lang. Pero marami nakaintindi. Salamat dun sa nakaintindi. Dun sa mga hindi nakaintindi, medyo ob-ob. Ob-ob talaga. Akala ko, lahat ng mga viewers natin matatalino. Meron din pala mga ob-ob. Pero marami sa kanila matatalino. Oo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, si Colonel ay fixer. Yung kanya pong title ay for Human Rights. Deputy of the Army Human Rights Office. Yun ang title niya. Yes. So, wala siyang kinalaman sa hiring process. At alam yon ng complainant natin. Kaya nga, siya pumunta doon dahil si Colonel ay fixer, nakilala niya yung si Colonel mula sa kanyang uncle. Kung gusto nyo na mapabilis yung proseso ng inyong application at ninyo na kailangan pang dumaan sa kung ano pang mga proseso, si Colonel ang pinupuntahan. Kasi bagsak siya sa neuropsycho. He's a fixer, in short. Now, alam naman ninyong lahat, kapag ang fixer nilapitan mo, humingi ng kapalit yan. Ang lagay, ang fixer, tutulungan ka ng ganun-ganun lang. For what? Pumunta ka nga sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno, ang dami dyan sa LTO, sa LTFRB, sa DFA, saan pa ba? Sa census. Lahat mga yan, nandyan yung mga fixer para kumita o dili kaya humingi ng kapalit. At alam ng complainant natin na si Colonel Migote ay isang fixer at inirekomenda siya ng kanyang kamag-anak na si Colonel Migote, pag may problema ka, punta ka dyan, nagagawa niya ng paraan dahil may connection siya. Although, hindi siya dapat nakikialam dahil hindi naman siya kasama sa hiring process. Di ba? At alam na nitong complainant natin from the start na si Colonel Migote ay isang silahis. Sinabi na sa kanya yan ng kanyang kamag-anak. Okay. Alright? Now, alam mo palang fixer yan, ba't ka pa pumunta doon? Tama? Ba't di ka na lang dumaan sa tamang proseso? Dumaan sa butas ng karayom tulad ng ginagawa ng lahat ng mga gusto magsundalo? Hindi lumapit kay Colonel. Di ba? Oo. Dinaan nila step 1, step 2, step 3 hanggang sa dumating sa step 10 man kung hanggang step 10 yan, hanggang sa sila ay mag-umpisa na sa training. Itong si complaint natin, imbis na mag-step 1 siya, nag-step 3 na agad siya. At gusto niya step 10 na agad. Skip siya ng skip because of Colonel Migote. Now, ito si Colonel Migote, ang lagay, ganun-ganun na lamang, tutulungan kita ng walang kapalit. Ang kapalit,
magpatsupa siya. Sorry, naging brutal ako rito dahil I hate bobo eh. I hate bobo. Hindi nga po ako matalino pero kuminsan nakakapikon na kapag ito mga bobo nagmamagaling-galingan sa Facebook natin at namimintas. Bobo na nga kayo, namimintas pa kayo. Yun eh. So ulitin ko, fixer si Colonel Migote. So being a fixer, alam ng lahat na ang fixer ay humingi ng kapalit. Pinuntahan siya ng complainant, alam ng complainant na maghihingi ng kapalit yan si Colonel. At yung kapalit na hiningi niya, yung magpatsupa nga. Di ba? Oo. Ang magandang kinalabasan dito, nung ma-identify si Colonel, napasibak natin. Yun, agad-agad. Kasi kinabukasan Diba? daw kaagad umaksyon yung Philippine Army. Meron kasi mga nagmamagaling. Bakit ang pinagalitan mo lang yung complainant? Ba't di mo pinagalitan si Colonel? Unang-una, kung hindi naging tanga si complainant at marami pa mga complainant against Colonel, hindi sana, tamo ang isang fixer, nagpo-prosper yan kapag merong mga tumatangkilik sa kanya. Oo. Kung walang tumatangkilik sa fixer, wala silang hanap buhay. It takes two to tango eh. Exactly. Pareho sila. Bakit dumadami po Both ang fixer sa LTO? Bakit? Kasi maraming naghahanap sa kanila. Maraming kumukuha ng serbisyo nila. May At demand. siyempre, may kapalit yun. The same thing with Migote. Bakit hinahanap-hanap si Migote? Sapagkat fixer siya at nakakagawa siya ng paraan para mapabilis yung proseso, para ma-skip yung proseso. Di ba? Para makapasa ka sa neuro, kahit na bobo ka, kahit na hindi ka dapat na pumasa sa isang neuro exam, kaya kayong ipapasa niya dahil fixer nga siya. At siyempre, dahil dyan, May Eh, kapalit. dahil dyan, kailangan tsupain mo siya. Ganun lang yun. Hindi maintindihan ng iba eh. At dahil sa pagsumbong nitong complainant, nasibak si Colonel. Okay? At thank you sa Philippine Army. Ang bilis umaksyon. Thank you sa Philippine Army. Thank you sa Philippine Army. At umahanga tayo sa kanilang mabilis ng aksyon dahil pagpadala natin nga endorsement sa kanila, letter, at pinanood nila ating programa. The following day, pung, si Colonel. Alright? Good. Okay. Sige. Okay. Ngayon. Ngayon naman, sige, At saka ito pa, isa pa, si Colonel Migote, wala na siyang muka may harap sa kanyang family kasi pamilyadong tao siya eh. Marami siyang anak. In fact, nakita ko sa Facebook ng anak niya, meron siyang anak na babae, meron siyang apo, tapos meron siyang dalawang lalaki. Malaking kayan sa family niya yon. Yun palang yari na siya doon. Tapos ano pang mukha may ipapakita niya sa Philippine Army? Ano pang mukha may ipapakita niya sa kanyang kapitbahay? Sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan? Doon palang lagpak na siya, yari na siya. Doon pa lamang yung ma-expose siya sa kahiyan. Although tumatawa-tawa sa interview, pero yung ma-expose siya sa video na ganon, di ba? Wala na siya. Tapos na yung buhay niya. Oo. Hindi na siya makakaulit pa ulit. Mas masakit pa yun kaysa mura-murahin siya hindi makain ng aso. Mas masakit pa yun na wala na siya may papakitang muka from now on sa buong mundo. Dahil natanggalan natin siya ng maskara. Okay. Alright. At sige, umpisa na natin yung ating sumbong at aksyon. Papasukin na si Christopher Katindoy. Siya po Okay. yung kapatid. Ang nirereklamo niya ay yung pulis ng Santa Fe Leyte dahil daw po sa hindi pag-aresto sa taong nakabundol sa kanyang kapatid na isang empleyado ng munisipyo noong March 10 between 8 to 9 p.m. sa may Santa Fe Leyte. Okay, at saka Odette, meron yung kanina sa baba na pinakyat natin, yung isang pulis ay magbayad ng renta. Di ba? Nasaan yon? Nasaan yun, Odette? Ipapasok mamaya? Okay, sige. Ito muna si Mr. Katindoy. Sir, magandang hapon. Magandang hapon rin po, sir. Okay, hindi inaresto po yung nakabundol sa inyong kapatid. Opo, sir. Uy, patay yung biktima, nakikiramay po kami. Okay po, sir. Sino pong hindi umaresto? Yung mga pulis po dun sa Santa Fe Leyte po, sir, sa amin. At bakit daw po hindi inaresto, sir? Kasi nga po, pumunta yung nanay ko doon nung nadisgrasya kasi po yun, sir, alas 8 ng gabi ng Sabado. Tapos, pagkalinggo, pumunta yung nanay ko doon sa presinto, sir, kasi magpapatulong nga kasi doon nga sa nangyari sa kapatid ko. Wala po silang action, sir. Pinagantay lang yung nanay ko doon, sir, matagal sa police station, sir. At bakit daw po?
Ang sabi daw po antay-antay nyo lang ma'am kasi willing naman daw makipag-areglo yung yung magulang ng nakabangga ng anak nyo. Oy, ba't ganun sila magsalita? Opo, sir, yun ang sabi. Kayo pa mag-antay. Opo sir, parang nababaliktad po. Ba't tawagan natin Secretary the Mayor? Bakit hindi yung police, Carol? Bakit yung Mayor's office? Driver daw kasi ng... Driver ng Mayor. Ng ambulance po sir doon sa Santa Tolita. Miss Jennifer Monteza, Secretary to the Mayor. Magandang hapon po, Miss Jennifer. Ma'am. Ma'am Hello. Jennifer. Hello. Hello, Ma'am. sir. Good afternoon. Okay. Okay, yung pong nakabundol at nakapatay po dito kay Manuelito Katindoy, driver ho pala ng ambulansya po ninyo? Yes, sir. Opo. Driver po ito. O ba't hindi po Pero nung time na yon, sir, hindi na siya duty. Okay. Mhm. Ano po dala niya sa sakyan? Motor po sir, service niya po. Naka motorbike. Okay, naka-motorbike. Pero bakit ma'am binibigyan siya ng special treatment ng mga pulis at nakakapikon hanggang ngayon wala pa rin po nangyayari sa kaso siguro dahil nakakaladkad po yung pangalan ng Mayor's Office? Hindi ko alam ma'am kung alam kung binibigyan siya ng special treatment. Pero wala naman binibigyan. Ma'am, kasi kung hindi binibigyan ng special treatment itong si driver ninyo, edi hindi na sana pumunta dito sa aming studio all the way from Leyte. Ito pong si Mr. Christopher Katindoy. Hindi po sir, excuse po, dito po sa Santa Rosa ngayon kasi security guard po Okay, sa sige. Hindi na po sana pumunta yung kamag-anak kung hindi ho binibigyan ng special treatment. Di ho ba? Pwede ba makausap si Mayor? Wala siya dito ngayon, sir, kasi nag-lunch pa. Kaya katapos pa lang. Kasi, sir, yung naman, yung kapatid, yung kasi nag-aasikaso, nandun na sila sa pulis, nagharap na sila ng pamilya ng itong si Yun nga po Katindoy ma'am, at yun saka nga yung pong driver. nakakapikon kasi pagdating po sa police station, nung mother po, nung victim, ang sabi sa kanila, mag-antay-antay lang, makikipag-areglo naman yung nakasagasa. Napaka-bullshit na statement po yun, madam. Di po ba? Oo, alam ko, sir. Okay, Ngayon, salamat po. sir, ano lang kasi, ngayon na, nagpunta na sila ngayon ng sa bahay ng biktima. Dito ata sila mag-uusap sa police station, sa tulong, kung ano. Hindi kasi ako Ma'am, masyadong bago aware. po sa tulong, kinakailangan yung pong nakasagasa, kinukulong. Yun naman po ang SOP, ma'am, di ho ba? Tapos pangalawa, yung pong sasakyan na nakasagasa sa biktima, ini-impound, di ho ba? Kaso, ginawa ba yun? In-impound ba yung motor? Nandun na po sir sa munisipyo po. Nasa munisipyo? Opo. Naka-impound. Yun ang sabi po sir. Okay. Pero yung nakasagasa, nakakulong. Sa labas sir, hindi po, wala po, hindi po nakulong. Ba't hindi nyo po kinulong, ma'am? Hindi ko kinulong ng mga polis nyo. Kasi nandun diyan sa hospital, sir. Kasi damage din. Pero Ang nakalabas din, po yan sir, grabe din yung- nakalabas po. Tapos pag nadaan, kasi magkatabi lang kwarto doon sa kapatid ko, yung kwarto nila. Tapos pag nadaan pa po doon sa kwarto namin, nagtatawanan pa daw po yung mga relatives na napunta doon. Pinagtatawan pa yung kapatid ko doon na. Kasi kumutos po yung kapatid ko agad sir, nung nabangga. Kumutos agad siya eh. PO2 Rodolfo Espina, investigador. Magandang hapon po, PO2. PO2. Sandali lang po, Ma'am Jennifer. PO2, magandang hapon. Good afternoon po, sir. Bakit ninyo po kinulong itong nakasagasa PO2 kay Mr. Ito, sir, Manuelito Katindoy? Sir, yung time of incident po, day of incident, noong March 10, about 8:50 sa gabi. Ganito po yan. Ang biktima po, at saka yung driver ng motor, dinala po sa ospital. So, grabe po yung status nila. In that po, ang time po natin ng period po yan is 12 hours lang po. So, pumunta sila sa station noong ika-12 ng March. Hingi sila ng tulong para daw kunuhulihin yung driver. Baka Okay. lumayas, oo. Okay. Sabi ko, ma'am, hindi po yan yung proseso. Magpapile daw sila ng reklamo. Sinabihan ko nga, sige po, ma'am, magpapile po tayo ng reklamo. Pero kailangan po namin ng complaint affidavit. So, kinunan po sila ng statement, saka yung Sir, witness. sandali sir, putulin na kita sir kasi nakakainit na ng ulo sir.
Ganito po yung proseso. Turuan kita kung hindi ito tinuro sa'yo. At least ngayon magpapasalamat ka dahil may natutunan ka sa akin. Ang patakaran sa isang insidente, vehicular accident, na kung saan meron pong na matay or malubha. Ano po? Yung pong nakasagasa, hinuhold po yan. Kahit nasabihin natin, pati ho siya ay malubha, kung kinakailangan, babantayan po siya ng mga pulis natin para hindi siya makatakas. Okay? Hindi na kailangan pa mag-file ng kaso. The mere fact na meron pong malubha at meron pong namatay, enough na po yan na para siya ay ma-hold. Pagkatapos, sir, kapag gumaling na po itong si suspect, and then agad-agad po siya i-inquest. Pasok pa po yun sa sinatawag na reglementary period just because siya ho'y pinapayagan ng ilang oras na hindi munang ikulong sapagkat siya ay pinapagamot. Pero pasok sa reglementary period dahil within the 12 prescribed period, siya po'y naaresto na by way of being put into a hospital under the custody of the police officers. Nagets mo, sir? Ganito po, sir, yung sir. Ano po, hindi po kasi ako yung duty na investigador po. So ngayon, nagpupunsyo Yung time pilato na ka, yun, naghugas kamay ka. Hindi po, hindi, sir. Yung pagpunta po ng mga complainant po sa office, sir, yung sabi nila po, magpo-complain sila. Sir, sabi ko nga, you don't need a complainant eh. Plain and simple, meron pong comatose na sagasaan po nitong nakamotor. Enough na nga po yon na reason para ito pong nakasagasa, kahit na po siya sugatan, nasa ospital po siya, bantayan po siya sa ospital para hindi makatakas. Di ho ba? Kung kinakailangan, sir, nakaposat yung kamay niya sa kama para pagising niya, kung magaling na siya, edi tuloy-tuloy sa inquest. Sir, nung ano pa nga, Ganon dapat, sir, ang patakaran. Opo, Diba? sir. Oh, Opo, hindi niyo po sir. sinunod Ano yung na- patakaran. sir. Ibig Ready na- sabihin, sir, hindi niyo alam yung sistema, bobo kayo, sir. Sorry, hindi pala ikaw investigador. Then bobo po yung mga kasama mong pulis. Captain Sheena Layog, Chief of Police ng Santa Fe Leyte. Magandang hapon po, Captain Layog. Madam. Captain Layog. Yes po, sir. Ma'am, very clear dito na nagkaroon ng lapses sa side ng mga pulis ninyo. Hindi po ginawa yung SOP. Opo. So, ano po yung magiging solusyon nyo dito, Captain Layog, Madam? Sir, hindi ko po masasabi na hindi po nasunod yung SOP. Kasi po, kung titingnan po natin yung sitwasyon, sir, both po yung nakabangga, saka yung nabangga, nasa ospital po kasi. Kasasabi ko lang yan, Tapos- Captain, kung nakikinig ka. Kasasabi ko Opo, lang kay Piuto. Oo nga. hindi ka po- Pero sana, ma'am, since ang nakabangga dito ay itong si Lester na sugatan din, sana Opo, binantayan po siya ng mga pulis ninyo. Kung pwede nga po, pinupusasan siya doon sa kama na para pagising niya, gamot na siya, then agad-agad idiretso sa inquest proceeding. Hindi pa po, pasok pa po yan sa reglementary period dahil on the spot, nung mangyari insidente, nasa prescribed period pa siya, sa reglementary period, siya ay naaresto agad. Yun nga lang, pinapagamot at pinapagaling. At kapag gumaling, Opo. diretso sa inquest fiscal. Madam naman. Apo. Sige, ganun na po, sir. Okay, salamat naman po. At yun po yung- thank you, ma'am. yung- Mag-thank you ka sa akin. May natutunan po kayo. Diba? Ma'am, ano pong that- solusyon natin opo. dito, Madam Captain? Opo. Ano pong solusyon ngayon dito? Ma'am, malakas daw ito, ma'am. Dahil i-review driver ko pala po ng... kasi. Driver Yes ho pala po, ito sir, ng yes munisipyo. So, paano? Po? Paano po? Driver to ng munisipyo. Binibigyan ho ba ng special treatment? Driver po yan ng sir. Driver po yan ng ambulance. Okay. Okay po. Okay. So, ma'am, yung motor nitong si Mark Lester, nasaan po? Nasa station po. Naka-impound. Opo. Alright. So, sampahan nyo na po ng kaso itong si Mark Lester. Ngayon kasi, nakawala na. So, sampahan nyo na po ng kaso itong si Mark Lester. Opo. Actually po, sir, andun na po. Ready na po yung niyan. Yung folder niyan. Ang inaantay po ng hindi kasi yan pinirmahan yung mga affidavit. Hindi pa po pinipirmahan yung magulang, yung pamilya ng nabiktima. Kung pumunta lang po sila sa station. Kasi minsan, sir, pumupunta po doon tapos after hindi sila nagpapang-abot nung pamilya din nung Ma'am, nakabangga. bakit hindi napirmahan? Nung pupunta po sila sa police station para pumirma, ang sabi sa kanila, mag-antay-antay lang kayo kasi magigipag-areglo naman itong suspect. Opo. Oh, pumunta sila. Kaya lang,
talagang hindi sila pinapansin. Dahil akala siguro ng mga pulis ninyo, mukhang pera mga ito at mukhang pang maareglo agad. Di ba, ma'am? Opo, opo. Na miscalculate niyo po sila. Hindi naman po lahat ng tao sa mundo ay naareglo. Di po ba? So, ma'am, Madam Captain, pakisampahan po ng kaso si Mark Lester at wag niyo pong Opo, kasi sasampahan po talaga yan po. Yun na nga pong sinasabi ko. Naka-ready na po yung ano niyan, yung mga folder niyan, yung pagsasampa na po ng kaso. Okay. Ano na lang po, yung perma na lang po nung pamilya, yung inaantay namin. Okay, good. Ma'am, wag niyo pong bigyan ng special treatment ito hindi porket Wala siya po ay pong- driver wala ng munisipyo. pong- sir, Gusto wala ko sana pong kausapin si special Mayor. Si Mayor treatment. nagtatago ata eh. Hindi po ganun, sir. Hindi Wala ganun. pong special treatment na nangyayari po. Sige. Okay. Salamat po, Madam, ha? Okay po. Okay. Ma'am Jennifer Monteza. Hello po. Madam Hello po, Jennifer. So, sir. ma'am, Okay. wag ho kayo makialam, ma'am, ha? Sa yung Mayor's Office dito po sa gagawing pagsampa po, ng sir. kaso kay Hindi po. Mark Lester. Okay, ma'am? Hindi po, sir. Hindi. Sige. Ma'am Jennifer, magandang hapon po. Salamat po sa inyo, Madam Jennifer. Okay po, Thank sir. you po. Sir Christopher, Sir. tawagan niyo na po yung mga kamag-anak doon sa Leyte. Pumunta na ho doon sa presinto, hanapin si Captain Layo. Siya po yung hepe doon, pinaka-hepe, chief of police. Pirmahan na po yung complaint sheet, yung ginawa na complaint sheet para may akit na sa piskalya. Opo, sir. Ikaso na. Unfortunately, nakawala na kasi ito. So direct filing ng tawag nito. Okay? Sige, sir. Sige, sir. Sisiguraduhin po namin na hindi magkakaroon ng special treatment dito. Tututukan po namin yung kaso. Opo, sir, kasi uwi na po ako doon bukas. Kasi Sige, nasa Laguna punta ko po ako. kayo dun sa kabilang booth. Si Odette po, Cheska, no? Paki-direct siya. Sisiguraduhin po namin na magkakaroon ng fair investigation dito, sir. Okay, sir? Thank you po, sir. Opo, sir. Opo, Salamat sir. po. Thank you, sir. Okay, sige. At punta po tayo sa isa pang kaso. Ito ay sa itimbre mo kay Tulfo kanina sa aksyon sa tanghali. Papasukin na natin. Okay. Ito ang reklamo, nakakainit ng ulo. Kanina pa nung makita ko ngayong complaint, itong si PO2 na hindi nagbabayad ng renta, siya pa ang galit. Siya pa ang may karapatang manggagalaiti at takutin pa yung landlord. Saan ka nakita niyan? Only in the Philippines. Samantalang, di ba? Kahit saan ka pumunta, ang landlord ang kinakatakutan ng mga tenant na hindi nagbabayad dahil anytime pwede sila i-kick out. Oo, pwede silang palayasin. Dito, just because he's a policeman, meron na siyang bragging rights na siya ang magsisiga-sigaan. Police ako may tsapa ako, ikaw wala. Yun eh. Nasaan na? Ayun. Maglagay kayo ng ibang Maglagay ito kayo ng daw ibang muna, si complaint. Brian Tormis. Sige, papasukin na natin si Brian muna. Okay, si Brian Tormis ay gusto niya makausap ang kanyang kinakasama na umuwi na daw po dito sa Maynila. Kasi nasa Davao, itong kanyang live-in partner. Si Erica Paanyo. Nasaan si Mr. Tormis? Tawagin si Mr. Brian Tormis. Okay. Kasama niya yung baby. bit Siya ni pala Sir ang yung nag-aalaga baby. ng baby. Uy, Okay. isang ulirang ama. Ito si Sir. Oo. Karga-karga niya yung kanyang anak. Samantalang si Mrs. Ay nagliliwalyo. Sir Brian, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Bakit ito nasa Davao si Mrs. at andito kayo sa Manila? Actually, sir, yung dahil sa trabaho niya po. May trabaho siya doon. Ano Opo. pong trabaho niya, sir? Siya po yung sales marketing officer. Maganda pala kanyang pwesto doon sa Davao. Bakit niyo siya kailangang pauwiin? Maantala yung kanyang trabaho. Kasi dati, sir, yung umpisa niyan, nag-search kami sa yung sahod ng, kasi dapat ako magtatrabaho. Kaso yung sahod ko po, 13 to 15,000. Yung sa kanya po, 18 to 20. So siya na tapos nung natanggap siya sa isang bangko, 3 months lang po siya doon. And Sir, shortcut. Ano sige, po yung yun. reason bakit niyo gusto siyang pauwiin ngayon? Kasi po yung niya, 1.5 po, pinapadala niya po. 1.5 lang pinapadala niya. Opo, kada linggo po. Yung Bali, pampers po neto. 6,000 ang pinapadala niya. Opo. May trabaho din po kayo. Wala po, sir, sa bahay lang. Nag-aalaga po ako sa Balik na data. Si lalaki nasa bahay, si babae na trabaho. Okay sa iyo yung ganong arrangement na pag-usapan niyo na yon. Napag-usapan namin, sir. Pero netong lately lang, kasi sabi ko, mas malaki pa yung kikitain ko dyan. Kasi
So, Lagi na lang pag ganun. pinauwi niyo po siya from Davao, so, sino magtatrabaho sa inyo? Ako na, sir. Ikaw na. Sinasabi ko. Pero pinagpipilitan niya na, hindi, ako, ewan ko, ba't ayaw niya po umuwi eh. Ba't ayaw niyo umuwi? Sige, malalaman po natin. Ma'am Erica, magandang hapon po, Ma'am Erica. Ma'am? Madam Erica Paanyo, all the way from Davao City. Ma'am, andito po si Sir Brian at gusto niya nang umuwi kayo at dito na lang ho daw kayo maghanap ng trabaho para mas malaki-laki pong kikitain kaysa naman daw po 1.5 a week. Kulang pa raw sa Pampers yung pinapadala niyo po. Sir, pumunta po ako dito sa sa Davao para magtrabaho, sir. Pero yung sa amin kasi, sir, commission based lang ho kasi kami. And nagpapadala naman po ako sa kanya weekly. Yun nga lang po, hindi lang siguro sapat, ganyan. Ah, okay. Ang gusto niya mangyari, ma'am, umuwi ka na lang, dito na lang kayo maghanap ng trabaho para mas malapit kayo siguro sa isa't isa at maalagaan yung inyong anak. Sir, alam niyo, sa totoo lang, naiinis na rin ako sa kanya. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko, sir. Naapektuhan yung trabaho ko dahil sa kanya. Bakit po? Paano naapektuhan yung trabaho? Kasi, sir, pag tumatawag yan, ganito, ganyan, gusto niya, ora-orada na ako umuwi. Eh, syempre, sir, di na ako makapag-concentrate sa trabaho ko, sa pagmamarket ko po, sa credit card. Okay. Bakit po Davao ang napuntahan nyo? Ay, sir, kasi may kasi kami dito, sir. Yung pinadala kasi dito kami ng agency namin, sir, para magtrabaho. Tatlong Okay. yun, sir, Cagayan de Oro, Davao, tsaka General Santos. Okay, sige. Sandali lang po, ma'am. Sir Brian, ikaw na siguro magkumbinsi at kausapin mo si Ma'am Erica. Sige. Ga, naririnig mo ako? Ga, hello? Pumunta dyan, pinapahiya mo ko. Hindi kita pinapahiya dahil Alam mo, lagi mo akong sa binabagsakan. Naiinis ako Inaano ko lang sa'yo, yung sa totoo lang. totoo nating nangyayari ngayon. Ang pinapadala Alam mo, mo, sapat ba yan? Ngayon ka lang nagpapadala ng 1.5. Pero yung mga nakaraan, meron pa nga 200 sang linggo, di ba? Meron bang Sigurado ganun ko 200? mag-aalaga? Nandito sa akin lahat ng resibo. Nasa Pampanga ka? Nandito Tapos lahat sa ngayon, akin ng resibo, ha? andi dito, nasa akin din. 1,000. And then sumunod, Alam mo, kung ganyan ka 500. lang, maghiwalay na tayo. Oo, yun nga ang inaano ko sa'yo kung bakit andyan ka pa. Kasi pag andyan ka, ang laki ng may inuutang ka pa sa UM mo. Nag-ano ka dyan pero wala namang market. Diba? Hindi ka umano, yun yung sinasabi ko Kaya sa'yo. nga pumunta ako dito Teka lang para ako muna. makapag-market ako ng mas maganda. Yun nga, Ma'am, sir, salita natin. Sige po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Nakikinig po siya. Sir, naiinis na lang kasi ako sa kanya, sir eh. Sir, sa totoo lang gusto ko na makipaghiwalay dyan. Pero ma'am, Ganyan yung bakit inaaspan ayaw niya. niyo po magtrabaho dito sa Maynila? Wala ho bang marketing dito sa Maynila? Madam? Meron naman, sir. sagutin mo. Meron naman po, sir. Ang gusto niya kasi, yung arawan na ko, ganyan para mas malaki kita. Eh, kung totosin, sir, siyang lalaki, siya dapat ang nagtatrabaho, sir, eh. Hindi ako, I agree. eh. Pero gusto niya magtrabaho, sir. Kaso nga lang, wala pa kami yung punan na yung pang-apply niya, ganyan. Pero ma'am, ito lang para sa akin, Yun nga kung sabi dito ko. kayo magtatrabaho at makakasama niyo po yung inyong anak at makakasama niyo po si mister, di ba mas maganda ang samahan po ng pamilya? Kaysa naman po malayo po kayo doon sa Davao, hindi niyo po nakikita kung ano mga pinagagawa ni mister at hindi niyo po nakikita kung ano nangyari sa inyong anak. Mas maganda ho kung magkalapit ho kayo. So ang point niya rito, bakit kailangan pa magpunta all the way to Davao when in fact marami naman po mga marketing job dito sa Manila, mas malaki pang pasweldo. Sir, nag-usap na kami niyan noon. Napupunta ako ng ganito, pumayag naman siya. Eh nung hindi ako ganong maganda yung market namin, kundi lang yung napapadala ko, 1,000 ganyan, kaya 1,500. Yeah, ma'am, matanong ko lang po, ma'am, curious lang ako. Bakit po Davao? Ano bang klaseng Davao. minamarket nyo? Ano pong klaseng produkto? Ay sir, yung sa credit card po kasi kami, sir. O di ba ma'am, mas marami pong mga kliyente pwedeng ma-recruit dito sa Maynila kung credit card ang pag-uusapan, mas marami pong kumpanya rito. Mas marami pong call centers dito na pwede mo ibenta sa mga call center agent na can afford po na kumuha ng credit card. Mas marami po yung population ng mga workers dito kumpara dyan sa Davao, mawalang galang na sa mga taga Davao. Mas maliit po yung population ng Davao kumpara po sa population ng mga workers dito sa Maynila. That's what I'm saying. Ang purpose ko lang po sa pagsita sa inyo ay para naman, ma'am, magkasama sana kayo dito na mag-asawa, hindi na kayo magkalayo pa. At para naman po mapalapit ho kayo sa inyong baby.
Ngayon pangalaman po ma'am, malikot-likot o nauntog-untog na yung ulo niyo dito sa mesa namin dahil siguro po, hindi siya masyado naalagaan, napapabayaan po, madam. Ma'am. Dito kasi sa Davao yung inano ng UN namin para dito po kami mag-work. Oo nga po ma'am, diyan ka nga mag-work. Pero, Naiintindihan ko po yung point niya, sir. opo, nakikita ko po ang point nyo. Pero ma'am, kung ako po ang tatanungin, kung ako po ang pamilya, ako po nasa sitwasyon ninyo, ang sasabihin ko po sa kumpanya, ayoko magpa-assign sa Davao, maliban na lang, kung ako ay gagawin nilang Vice President for Marketing o gagawin nila akong Regional Manager for Marketing. Kung ako po ay gagawin lang isang Marketing Officer, sorry po hindi ko nilalight inyong pwesto, na hindi naman po management ang ranggo niyan, why would I waste my time going to Davao? Do you see my point? Pero kung Okay, yan ay sir. Vice President for Marketing, yes, why not? Isa-sacrifice ko muna yung maging malayo sa family in exchange dun sa position plus financial reward. Tama po? Opo. Oh. Di ba, ma'am? So, ma'am, ba't di mo nalang pagbigyan siya para mag-work yung marriage ninyo, umuwi na ho kayo dito na kayo magtrabaho para magkasama-sama kayo at mababantayan nyo na pong anak ninyo. Yung anak nyo po, ang likot-likot na masyado. Baka pagdating nyo rito, ang dami ng mga galos kasi sobrang likot. Siguro, namimiss niya yung nanay niya. Hindi niya nakikita yung pagmamahal ng isang nanay, aruga ng isang nanay, kaya kung ano lang pinanggagawa. Yun nga po, sir, wala ko akong pamasahin pabalik dyan. Walang ano po? Opo. Walang pamasahe? Opo. Pamasayan kita, ma'am. Papadalang kita, pera padala, ngayon mismo. Gusto mo? Sige, sir. Okay. Good. Sige po. Kukontak, wag mo ibababa ang telepono. Papadala po namin yung plane ticket sa iyo dyan para bukas andito na po kayo, magkasama na kayo ni Mister. Deal? Sige po. Salamat po, madam. Sir, okay na. Sige, Cheska, tawagan mo yung office. Kunin mo yung details ni Ma'am Erica. Kunin siya ng plane ticket sa Philippine Airlines, pabalik ng Maynila. Okay na yan, sir? Okay na. Sir, Solved na. pwede ko ba kayo makamayan, sir? Kasi ngayon ko lang po kayo na ano. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, yes, sir. Okay. Ay, So, salamat. Madam Erica, sobrang thank you, madam, ha? Mabuhay ka, madam. po. Thank you. Ma'am, huwag niyo ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo ng staff namin para doon sa plane ticket po. Okay. Alright, salamat po at kami po ay magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At isa pong paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMV debit card, magpunta na po kayo sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para po malaman kung paano makukuha ang bagong EMV debit card. Yan po ang paalala mula po sa BDO. Samantala, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:34 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:34 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5.
Libre na ang tuition fee ng mga mag-aaral sa state universities and colleges o SUCs, local universities at colleges o LGUs at Technical Vocational Institutes o TVIs simula sa Hunyo. Sinabi ni Commission on Higher Education Officer in Charge Prospero de Vera na bahagi na ito ng free tuition fee na pinondohan ng gobyerno ng 8 bilyong piso. Nakapaglabas na rin ng CHED ng Implementing Rules and Regulations para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017 matapos itong maging ganap na batas noong August 2017. Upang ma-avail ng libreng matrikula, kailangan maipasa ng mag-aaral ang admission at retention requirement ng pinapasukang public school. 40,000 ang ilalaan ng gobyerno sa mga mag-aaral sa state universities at 60,000 naman sa private university. Hahatiin naman sa stipend ng mga mag-aaral sa loob ng 4 na buwang pag-aaral kada taon. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape.
Para sa akin, Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men at ng Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan at ng Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil. At batiin ko nga pala kasi ka-birthday to ni Idol, nakalimutan kong batiin. Inabangan pa naman, tita ko ito, kapatid ng tatay ko. Happy birthday to Auntie Esther Taduran Cortez na nagsiselebrate ng kanyang birthday noong belated na, noong March 12 ka-birthday ni Idol. Happy birthday! At nais kong batiin ang kapatid ko, si Tol Ben. Tugtugan natin si Tol Ben. Ay, ngayon ang kanyang birthday. March 15, Ben Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Tama. Ayan. Kuya Ben. At binati daw siya sa Itbulaga. Sabi ni Yes. Beth Paras. Birthday ngayon ni Tol Ben, March 15. Magkakasunod Kanta pala ulit, kayo, no? direct. O, isa pang kanta. Ayan. Birthday nga ni Bitag. Okay. Happy birthday, Tol Ben. Happy birthday. Okay, si Mr. Martini Kawilan, andito. Ito na ata yung sinasabi mo, Idol. Nandito siya para mapaalis na kasi siya yung landlord. Siya yung may-ari ng apartment na kung saan mag-asawang pulis po ang nangungupahan sa kanya pero hindi pa rin nakakabayad sa kuryente at tubig. At pinapalis nyo na po. Yes. Ay, umalis. Gano'n ang katagal hindi nakakapagbayad? Mga isang buwan, isa upa po, isang buwan na po. Okay. Tapos yung sa kuryente po, 3 buwan na po. Mga January, February, March po. Laki ng delay. Yes. Sige, PO2 William Kagyowa. Magandang hapon po, PO2 William. Sir. Hello po, sir. Gandang hapon po. Sir, andito po yung landlord ninyo, nagreklamo against you. Opo, sir. Hindi na hula kayo nakakabayad ng renta at kayo pa raw pong matapang. Mali naman po ata, sir, yung paratang. Ano po yung tama, sir, PO2? Actually po, sir, nagbabayad po ko ng upa sa kanya. Wala po kong utang sa kanya na kahit isang buwan. At yung paratang niya po na hindi po kami nagbabayad ng bill ng kuryente at tubig, mali rin po. Okay. Kasi po, wala po akong utang sa bill ng tubig at sa kuryente po, etong last bill pa lang po hindi ko nababayaran. Sandali po, kanino ba nakapangalan yung bill ng utility? Bali po sa Actually akin. po, sa father ko po. Okay. So, sir, anong ebidensya meron kayo na siya ay na kayo po ay nagbabayad ng renta on time at ng utility bills? Meron ho ba kayong pinirmahan o resibo from him na acknowledging receipt of your payment for the utility bill and for the rental? Actually po, sir, yung mga pinagbayaran namin bills ng kuryente at tubig, kinukuha niya po sa akin. Kaya nga po, sir, okay, meron ba siyang ibinigay na resibo sa inyo o acknowledgement receipt man lang o kahit man lang kapirasong papel na sinasabing natanggap ko na itong piso Wala po, para sa kuryente, piso para sa renta, piso para sa tubig? Wala bang ganon? Wala po, sir. Oh, ba't ka pumapayag? Pulis ka. Alam mo, dapat yung ganong patakaran. You should be a street smart person because you're a policeman. Opo, sir. Pero Kayo pa nga sa dapat amin, ang sir, nagtuturo sa aming mga sibilyan kung paano hindi maloko, paano maging sigurista nang sa gayon, magiging street smart kayo. Kami. Actually, sir, actually po, sir, nagtiwala na lang po ako eh. Dahil maayos po siyang kausap nung una. Pangalawa po, sir, sabi ko po sa kanya, nagharap po kami sa OWA, pwedeng humingi ng konting palugit at konsiderasyon kasi po may pinapagawa akong bahay. Yun ang Pag sabihin mo, natapos humingi po ka ng yung konsiderasyon kasi nga hindi ka nakakabayad on time dahil meron kang pinapagawang bahay. Huwag yung sasabihin mo, bayad na ako, nagbigay na ako ng for the rental, nagbigay na ako for the utility bill. Ganon, sir. Aminin mo na. Tapos hingin ka ng konsiderasyon. Huwag yung, sir, palalabasin mo pang sinungaling siya at kaya siya pumunta rito para magsumbong tapos magsisinungaling? Sir, hindi po yun. Actually po, sir, bayad po kami sa kanya ng renta. Actually po, sir, itong bahay niya po, pinupahan niya po, pinayos ko po ito. Sir, sabi ko nga sa iyo, policeman ka, pulis ka, di ba? Sir, dapat sir. kung nagbibigay ka ng bayad sa kanya, very simple lang po ito, sir. Kahit na hindi siguro pulis, gagawin ito. Nahingi ka ng ebidensya na ikaw ay nakapagbayad o ito yung, halimbawa, 100, ito para sa kuryente, bigyan mo ako ng resibo. Kung wala ka man resibo, bigyan mo ako ng kapirasong papel na pinirmahan mo, na ina-acknowledge mo na natanggap mo itong 100 piso para sa utility. Di ba? Yung sasabihin mo, tiwala kasi ako, sir, hindi ka tanggap-tanggap yan, PO2 ka. Buti sana, sir, kung ikaw ay
pangkaraniwang tao. Pulis ka, sir. Sir, inaamin ko naman po yung pagkakamaling gano'n. Pero sa amin, sir, sabi ko nga sa inyo, nagtiwala po ako sa kanya. Ngayon, sir, nalilista niya naman po yung sa likod ng kontrata na hawak niya, yung mga binabayad ko. So, ibig sabihin, itong si Mr. Martini pumunta rito para magsinungaling. Sisiraan ka. Hindi ko po masasabi, sir. Maaari pong gano'n. Sir, in the absence of a piece of evidence and pieces of evidence for that matter, kasi nga po renta at saka dalawang utility bill, hindi mo nababayaran, then enough na po yung reason para ikaw po'y paalisin dyan. Tapos nagbibusiness ka po ng manok. Nagbibusiness po siya ng manok. May CCTV yung kapitbahay ko. Kaya lang po sir, hindi ko po nakuha kasi sa trabaho ko po ngayon, hectic. Tapos yung may-ari pa ng CCTV, humingi din ako kasi may trabaho din po. Pero kung ano ginagawa niya? Nagnenegosyo po ng manok, nagkakatay ng madaling araw. Bawal yan, sir. Wala sir sa kasunduan namin na magkagano siya ng negosyo. Hindi lang bukod yan, hindi bawal yan sa sanitation. Nagalit pa nga. Kailangan kumuha ka ng permit sa BPLO at saka sa sanitary department. Sa health. Meron sa pinapakatay ko po yung manok, sir. Dito ko lang po binabalot at tinigil. Maski na, sir, hindi ka dapat kung nagkakatay ng manok. Hindi po, sa slaughterhouse dapat ang tamang pagkatay ng manok ng baboy. Kaya nga po, sir. Doon nga po kinakatay, sir, sa slaughterhouse. Hindi, sir, hindi. Sabi niya. Sa bahay po. Sa bahay, may CCTV nga, sir, Di patunayan na lang, sir, kung nagkakatay ako ng manok dito. Kasi sir, nangyari dito, sir, sa negosyo ko ng manok, kinakatay ko yun sa mismong katayan ng manok. At dito ko lang po tinitimba at binabalot. Dinideliver ko po yun. Sir. Apa. Itong reklamo laban sa iyo, naniniwala ako na totoo ito. Nagbibigay ka ba ng resibo kapag nagbabayad? Bali po sir, hindi po nakapagbigay po sir. Bali, sinusulat ko po sa isang kapirasong papel po sir. With the binabayad po niya, tapos pangalan po niya, tapos pangalan ko po, tapos pirmahan po namin. So hindi ikaw ang nagbibigay ng resibo? Yes po. Bakit di ka nagbibigay ng resibo kapag nagbabayad? Kahit man lang acknowledgement receipt on a piece of paper, wala kang ginagawang ganon? Sir, hindi ko po kasi alam yung ano po. Naku sir, ang mangyayari dito, his word against his word. He said, she said. Hindi mo pala practice, may mali ka rin dito sir, hindi mo pala practice na magbigay ng resibo. Dapat you make it a practice na bilang isang landlord, negosyante ka na kung tawagin, lahat ng transaksyon mo, pag meron palitan ng pera, kailangan may kapalit na resibo, acknowledgement receipt man lang. Kung natatakot ka magbigay ng resibo dahil ayaw mo mahabol ka ng BIR, kahit man lang in a piece of paper na acknowledge mo na ikaw ay binayaran o ikaw ay hindi pa binayaran para dumating itong sitwasyon na ito, pwede mo sabihin, nasaan yung resibo ko na ina-acknowledge ko na ikaw ay nagbayad, hindi mo pala practice na magbigay ng resibo, nasisilipan ka ng butas ngayon ng PO2 at ginagamit niya ngayong rason na tiwala dahil hindi ka palang bibigay. Nga sabi niya, nagbigay ako. Kahit na sabihin natin hindi siya nagbigay, o ngayon, mahirap na ito ngayon, sir. He said, she said too. Sir, yung pinipirma po namin sa isang papel, sir. Ano po? Hindi pa po ano yun, sir. Yung ibig ko sabihin, sir. May notebook daw siya. May notebook ako, sir. Meron ka notebook? Yes, sir. So tuwing babayad nagbabayad po siya, sir. Tapos pipirma sa notebook? Yes, sir. Meron po ako, sir. Okay. Meron po ako notebook, Alright. sir. Sorry po, sir. Kung di ko Okay, nasabi. sige. Notebook. Well, ako rin nalito, sorry. So ibig sabihin, tuwing babayad siya, pipirma siya dun sa notebook? Yes, sir. Meron po ako, sir. So itong mga bills na hindi niya binayaran, magpapatunay na wala siyang pirma dun sa notebook, meaning hindi pa siya bayad. Yes, sir. Meron po ako, sir. O yan pala Papakita. PO2 meron pala siyang mga patunay yung pagpirma mo sa note. So in the past meron siyang mga pirma. Yes, sir. Sa mga nakarang buwan. ganun po, Ito sir. lang isang buwan wala siyang pirma. Yes, sir. Hello, Itong March sir. na po ito, sir. Hello po, hello. Hello, PO2. Hello, sir. Opo. Yung sinasabi niyo pong past na hindi ko pagbabayad is January and February. Opo. Actually po, sir, nagpupunta po siya rito sa lugar namin, pero hindi po siya dumedirektan pupunta sa bahay na pinaupahan niya. Nagpupunta po siya sa ibang bahay at doon siya nakipag-usap. Hindi, ayaw niya ako singilin. Magbabayad naman po ako. Okay, sige. Ang Pupunta ginawa siya niya dyan, po, sir. kinumsum niya Okay, po ganito lang po, PO2, mapaiksi tayo. Pupunta siya dyan sa iyo, bayaran mo na siya at pipirma ka dun sa kanyang notebook, patunay na nakabayad ka na. Okay, sir? Sir, ganito po kasi yun eh. Kinumsum niya po yung down ko na 3 months. Ano po? Kinumsum niya po yung down ko na 3 months.
kinonsume niya yung down mo na 3 months. Opo, yun po ang ginawa niya. Okay. So, na-consume na yung 3 months. Bali sir, yung nung last year, November 2017, kinausap po siya sir nung nagbayad po siya na hindi na ako magpapa-extend ng upa. Tapos po sir, sinabi ko din na kung makakalap silang malalapit lipatan, mas maganda po. Kaya sir, nung February po sir, ng first week, kinausap ko siya, kinamusta ko kung makakalipat na siya. Gusto mo siyang paalisin na? Yes sir, kasi meron naman kami sir, kasunduan sir eh. Tapos pumabor naman siya sa kasunduan na pinag-usama po namin sir. Tapos yung sa papel din po. Okay. So, hindi naman pala talaga dahil hindi siya nakakapagbayad. Kung hindi, gusto mo na siyang evict. Hindi sir, kasi yung sa kontrata sir, hanggang February na Bakit sir. gusto niyo po siya evict? Kasi tapos na yung kontrata. Yes sir, tapos yung sa March po sir, wala na pong bayad ito sir, ng buwan. Wala na siyang binabayad. Tapos yung bill po sa kuryente, January, February, March. Alam mo sir, hindi dapat itong programa ang lalapitan mo. Mali po yung mga staff ko. Hindi ko po naintindihan. Akala ko po ay magbayad ng rente itong si police at ngayon siya pang matapang, ikaw ang tinatakot kaya pinaupo kita rito. Otherwise, kung nalaman ko lamang na ito pala ay landlord and tenant relationship at hindi nasusunod yung kontrata, dapat abogado pong kinukuha ninyo. Hindi po wanted sa radyo. Ito pong wanted sa radyo, ito po sa mga naghikaos, wala pong maibayad sa abogado, wala pong pera. Meron po pala kayong pera, meron kayong bahay. No sir, sorry sir, mali po yung mga tao ko. Hindi ho dapat akong lalapitan nyo, hindi po itong programang ito. Kasi sir, akala ko kasi kanina, tinatakot kayo ng PO2, nagagamit niya ang pagkapulis niya, kaya hindi siya nagbabayad. Yung pala sir, may mga he said, she said dito, pagkatapos, gusto mo lang siya maibig kasi for whatever reason, ayaw mo na, tapos na yung kontrata, hindi na susunod, ngayon pupunta ka rito. Sir, kumuha ka na ng abogado mo. Sorry sir, we're not the right person. Sorry sir, I apologize. Marirefer na lang kita sa abogado dyan, pwede mong kunin. Not this one. Ito po doon sa mga security guard, sa mga manggagawa na hindi nasisweldohan, gusto mangolekta ng pera dahil wala silang pang-abogado, kami po yun pupuntahan. Pero katulad po sa inyo, landlord, may kakayahan kayong kumuha ng abogado. Sorry sir. Salamat po sir. PO2, pag-usapan niyo lang po ito sa korte o sa barangay. Okay sir? Ako sir, sir ako naman po, willing naman po ako na aalis talaga kasi tinatapos ko lang po yung bahay. Actually po, next week po makakalipat na ako eh. Okay, lilipat ka next week. Sige, total, andito Opo, ka na sir, rin lang Mr. Kawilan. Next week lilipat ka na. O sir, lilipat na siya next Okay week. po, sige po. At Saka, antayin ko po sir, yun na sabi po niya. Hello sir. Opo. Sandali po, sir. Actually, Sandali, sir. Papaisin na tayo. Ang dami na, sir. Kalahating oras na na-consume nitong reklamo niyo ni Mr. Martinez. Colonel Romeo Karamat, PD ng Bulacan. Magandang hapon po, Colonel Karamat, sir. Magandang hapon din po, sir, Sir Rafi. Although ito po medyo personal po ito na reklamo na walang kinalaman po sana sa amin at sa inyo po. Pero sir, nangako naman po si PO2 na magbabakit na po siya sa property ni Mr. Kawilan by next month. Baka pwede ho sir through you para masiguro na matupad talaga yung usapan. Colonel, Well, narinig ko naman yung sinabi niya on air na next week o next month yun ata yung ililipat niya. Narinig ko po yun. Opo. Dapat sundin mo yun bilang isang pulis, bilang alagad ng batas, sundin mo yung sinasabi mo dyan on air. At umalis ka na dyan. Walang prestige yung kinukumplin nila dyan sa ere. So, nakakaya ka. So, tuparin mo yung pangako mo dyan at sinabi mo, narinig ko, you report to me on my office tomorrow para at least we put that in writing yung sinabi mo para hindi naman nakakaya dyan sa landlord mo. Ayun. Colonel, sobrang thank you talaga. O PO2, narinig mo? PO2, sinabi ni Colonel? Yes sir, hello sir, paalala ko rin kay sa landlord ko na yung pinampagawa dito sa bahay. Hindi, sir, basta yung akin. sinabi lang po ni Colonel, mag-report ka sa kanya at sundin mo yung ipinangako. Okay, PO2? Apo sir. Okay. Colonel Romeo Karamat, sobrang thank you. Mabuhay po kayo, Colonel Romeo Karamat Jr., sir. God bless po, Mabuhay Colonel. din po. God bless din po. Mabuhay din yung programa. Thank you po, sir. O, PO2. O, see? Yes, Pasalamat ka, Mr. Martini. Mabait itong si Colonel Karamat at cool na cool yung pag-handle niya sa situation. Di ba? Sinalukan niya. Thank you Kita mo? Ang kanyang reason, mag-report ka PO2 dahil hindi ka nais-nais para sa isang pulis na magmamatigas ang ulo. Si Colonel actually nakatulong sa iyo dito. Thank you po. Pasalamat ka, Colonel. Pasalamat po si Colonel, nakikinig. Salamat po, Colonel, sa tulong po.
Colonel Romeo Karamat Jr., sabi mo. Colonel Romero po. Colonel Romeo Karamat Jr. Colonel Romero. Romeo. Romero. Romeo Karamat Jr. Jr. Salamatan mo. Thank you po, Colonel Romeo. Sir, Sir, yun na lang. Okay. pasensya na po. Sige. Thank you. Palakpakan mo si Colonel Karamat Jr., Colonel Romeo Karamat Jr. ng PD ng Bulacan. Ayan. Okay, PO2. Next week, wala ka na dyan. Ano? Apo, sir. Bod. Salamat po. Magandang hapon. Tapos. Oo. Okay. Sir, Sige. Pero next time, Carol and... Oh, sige. Carol and Odette. Okay. Sige, thank you, sir. Ay. Kasi naman, itong programa natin, ito ay para doon sa mga pag perang pinag-usapan, pangungulekta ng pera, doon tayo sa mga trabahador, mga manggagawa, mga pahinante, driver, security guard, mananahi na. Di ba? Inaapi, ayaw ibigyan sweldo, lalo na kung kasambahay. Kasi napagtrabahuhan na nila yun. Yes. Kaya yun talaga ang gustong tulungan ni Idol. At wala silang kakayang kumuha ng abogado, tapos ma-influensya at mayaman yung kanilang amo, ay babanggain natin. Pero kung yung landlord, may pera kang pagpapatayo ng bahay, tapos ngayon negosyo mo yan, gusto mo maningil, ikaw na ang bahala dyan. Buti na lang, si Colonel Romeo Karamat Jr., yun, sumalo. Oo. Bibihira yung ganong klaseng opisyal. Palakpakan mo ulit si Colonel Karamat. Palakpakan natin. Kahit kung tutuusin, dapat wala na yun sa level niya yung mga ganun. Hindi, kasi si Colonel, gusto lang niya ipamuka dito kay PO2. Bilang isang pulis, dapat meron ka integridad. Oo, mali pa rin yung ginagawa At mong... meron ka isang salita na dapat yung pangako mo tuparin mo or else, report ka sa akin. Kagalang-galang itong si Colonel Romeo Karamat Jr., PD ng Bulacan. Hindi ako magtataka kung one of these day, PNP chief ito. Oo, kasi ngayon pa lang, magaling dumisiplina sa kanyang mga tauhan. Exactly. Diba? Kagalang-galang. Respetuhin siya ng kanyang mga tauhan. Hindi nangungunsinti. Hindi. Pag mali. Pag tama-tama. Pareho sila nitong si General Albayalde. Ay, oo. General Oscar Albayalde. 3-star general na ba siya? 2-star. 2-star pala. Pero Kala kapag ko siya ay 3-star ginawang na PNP eh. chief, matik magiging 4-star. Oo. Malay natin. Diba? Who knows? Who knows? Meron nga dyan Major, ginawang Colonel para maging PNP chief. At magaling sumayaw. Magaling mag-shine ng... Maswerte lang siya. Mapalad lang talaga. Minsan dumarating sa buhay mo na. Pero ano na lang siguro, patakboy na natin sa Senado para matapos para hanggang July na para ata. mabakit na at mapalitan na at makaupo na dyan si... Huwag natin baka na magkaroon pa ng away-away ng tiga. Hindi, pero karapat-dapat talaga yung binabanggit natin na general. Nakikita niyo naman po mga kapatid, gabi-gabi umiikot siya. Saan ka nakita na general, madaling araw gigising para inspeksyonin yung mga presinto. At ang dami na bulaga at dahil dun sa ginawa niyang yun, ngayon, parang poste ng Meralco na ang mga pulis dito sa Metro Manila. Very hands-on. Naka-uniforme na sila lahat, takot. Kakatukayin sa presinto, ayun, mga pulis nandoon na noon. Ako, tulog sa kangkungan. Oo. Wala kang malapitan. Ganon ang kailangan natin mga pulis. Katulad ni Colonel Romeo Karamat Jr. Hindi sa pagbobola, Colonel Romeo Karamat Jr., hindi kita binobola. Sobrang hanga ko sa iyo, sir. Bakit ka mo? Kasi hindi ko in-expect. Usually kasi, kung iba yan, tama yan. Hindi dapat tayo makialam dyan. Pero siya hindi. Pulis ka, manindigan ka, may isang salita ka, nakakahiya ka, umalis ka na dyan. O, di ba? Ibang klase, bukod tangi. Oo, ikaw na talaga. Okay. Alright, at ito po mga kapatid, isang mahalagang paalala po mula sa BDO. Wag na wag nyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo, kamag-anak, o kahit sa asawa nyo pa, ang inyo pong importanteng bank account details tulad ng PIN at password kapag may tumawag po sa inyo o hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito. Kahit kailan po ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit anumang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer, wag na wag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang account ninyo
huwag po tayo maging biktima ng bank fraud. Yan po ang mahalagang paalala mula sa BDO. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang bahagi rin pong ito ay iniatid sa inyo ng Pingping's Lechon, ang masarap, malutong at laging bagong lechon. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:06 ng hapon itong oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka! Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:05 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naghain na ng reklamo ang buko vendor na naging viral ang video ng pananakit sa kanya ng MMDA personnels. Ito ay sa kabila ng pag-aresto sa kanya ng PNP CIDG sa kasong murder nang magtungo sa programa ni Rafi Tulfo dito sa Radyo 5 upang magsumbong sa nagaganap na pambubugbog. Ayon na kay Criminal Investigation and Detection Group and Special Operations Unit Chief Superintendent Richard Berceles, naghain ng reklamong physical injury at threats laban sa 3 MMDA personnel, si Romnick Relos sa Pasay City Prosecutor's Office. Nasugatan sa gilid ng kanang mata si Relos sa naganap na pananakit sa kanya. Isinailalim na rin sa preventive suspension ng 3 MMDA personnels. Ililipat naman sa Masbate si Relos kasama ang 2 kapatid na sina Roy at Dondon na dawit din sa kaso at nakakulong din ngayon sa PNP CIDG. Philippine Standard Time, 3:06 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka! Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Primitivo Salo, maluwag at walang aberya ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Andrews Avenue na palabas ng Fort Bonifacio sa magkabilang panig. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, mabilis at banayad ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Makati, galing EDSA hanggang makapasok ng C5 Road sa magkabilang lane sa oras na ito. Maraming salamat kina Taxi Squad members Primitivo Salo at Joseph Abalos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin.
Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
Hi, Mateo Guidicelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at mga kapatid, ang numero 1 energy drink sa Europe, Idol, sa Europa at pangatlo sa buong mundo. Ang hawak-hawak ngayon ni Idol, yan po ay ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang. Mabibili po ito sa mga suking tindahan, kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lang. Ano to? Lumalagablab. Lumalagablab. Ayun. Diba? Lumalagablab. Na enerhiya. Yes. Umaapoy na energy pag ito pong ininom nyo. Umuusok yun ang inyong energy. Sobrang lakas. Oo. Hell Energy Drink. Okay. Barya lang to. Oo, 20 pesos lang. Kayang-kaya ng bulsa. Imported pa. Oo. Saan ka pa? Ganda ng packaging pa, oh. Masarap to. Subukan nyo. Okay. Lalo pag malamig. Okay, may bisita tayo. Si Lola Dominga Salazar. Lola na nga Lola ba? na po ba kayo? Hindi pa, nanay Bata pa pa. lang. Lola o Batang nanay? bata pa eh. May lola na po. Lola na siya. Oh, Lola na. Okay, si Lola Dominga Salazar, andito Idol, kasi isa po siyang manicurist at nakikitira lang pala siya sa customer niya. Ang bait naman ng customer niya, no? Pinapatira po siya, kasama niya yung kanyang bunsong anak at kaya siya lumapit sa iyo, Idol, para Dala-dala nga niya yung yung mga yung gamit kanyang, niya. oo, Kahit saan manicure siya pumunta, set. Oo. hila-hila niya. Tama. Okay. At naka-hearing aid si Lola. Naka-hearing aid siya, okay. Kasi baka mamaya may mga tinatanong tayo, medyo iba yung sagot. At least alam ng mga listeners and viewers natin. Okay, kaya siya andito, si Lola Dominga, para po makahingi daw po ng pamasahe para sa graduation ng kanyang anak. Nag-graduate na sa April. Gusto niyang maka-attend Oo. sa graduation ng kanyang anak. Kasi ilang years? 5 years? Hindi sila nagkikita. Ilang taon na ho kayo hindi nakita ng anak niyong si Roma? 5 po. Ano ho yung course niya? Education po. Okay, graduating po siya. Opo. Gusto niya po makarating sa graduation. Opo. Malala ko yung isang kaso natin na yung tatay naman ang pumunta rito, Nis. Construction worker yun si Construction worker tatay. siya. At gusto niya maka-attend doon sa... Ilang years ba niya hindi nakasama? Kasi sa halip daw iuwi niya, ipamasahin pagpapauwi, pinapadala niya dun sa anak. Ayun. So, may pagkahawig to. Oo. Tapos, ito naman kay Lola Dominga, ang pinagkaiba is 7 years. Yun doon sa kaso Dun natin. sa tatay, yung Ganun sa din construction ano? worker. Ilang Okay, taon kayo hindi nakita ni nanay ni Lola ni Roma? Ay, lola niya, naghiwalay Hindi, kayo po, po. kayo, gano'n kayo katagal hindi nakita ng anak niyo si Roma? 5 years po, 5. 5 years? Opo. O kapareho lang, Nins. Okay. Alam na ho ba ni Roma na gusto niyo po makarating sa kanyang graduation, kaya lang kapos sa pera? Kailan kayo huling nag-usap ni Roma? Nung February po. January pa ho yun, February, tatawag na lang po ako ng kung makapira ako ng para sa pamasahe po. Hindi abot hindi ko na kaya.
Di ko po kaya pamasahe. Ang pamasahe papunta lang doon, mula Hagunoy hanggang doon, 4,000 kasama na po yun. Magkano ang pamasahe? 4,000, papunta nang makarating na doon sa Bacolod po. One way lang ho yun. Opo, Pag round trip, 8,000. 8,000. Hani, ito, wala po discount to. Okay. So, dalawa kayo. Opo. I see. Okay. At si Roma, na pag-alaman natin, class president pala siya Uy, ng matalino. school. Ano siya? Very active. Honor roll? Nasa honor roll? Di ko po alam kung may honor po siya eh. Okay. Alam na ho ba ni Roma na gusto niyo pong umattend ng kanyang graduation? Tawagan natin si Roma, Odette, at gusto niyo pong i-surprise. Kailan ba ang graduation? Sa April 6 po. April 6. Matagal-tagal pa. Ringing. Nasa school. Nasa school po siya. Kaya siguro hindi masagot. Sige, gagawa tayo ng surprise visit sa kanya. Anong gagawin niyo sa kanya o sa oras na makita mo siya? So, Di ko po alam ano oras ang tagang graduation po nila eh. hindi, 5 years na ako kayo hindi nakita. Hindi po kami nakita ng 5 years. Tawag-tawag lang po. Oh, sa tawag-tawag lang. Telepono. Opo. Okay. Tapos chat-chat siguro. Hindi naman po kasi busy po siya eh. Telepono lang. Cellphone lang tawag. Kailan po kayo huling nag-usap? Ano po, katapusan ng February po. Okay. Ano pong... Tinatanong Sinabi kung ano yung... Uwi po ako dyan, sabi niya, wala daw siya pera. Wala po siya pera ng pamasahe. Gusto ko makauwi doon. Nayak mo tuloy si Lola. Okay. Naisip ko na, di ko na naman sinabi ng tungkol sa dito. Opo. Naisip ko lang nung pagkatapos na makausap po siya, habang naisip ko lang po dito na pupunta dito. Pero di niya alam na pupunta ako dito. Okay. Scholar po siya? Opo, scholar po. Okay. Bakit nga po pala siya nandun po sa Negros at dito kayo? Opo, dito pa ako naghahanap buhay. Magkano bang kinikita ninyo sa Isang araw? pagmamani ni Krista? Ang pinakababa po, 300. Oh, okay. At libre tirahan kayo, buti naman. Ay, yung ditira namin, nakitira lang po yung bahay ng customer ko po. Tapos umiikot-ikot kayo. Opo, nung lumuluwas pa rin po ako sa Manila. Tapos bukod po sa inyong anak dito, sino pa hong tinutulungan nyo doon sa kinikita nyo sa pagka-manicurista? Dito lang po siya, ito lang pong pinubuhay ko. Pero yung ibang anak ko, may asawa na po. Okay. So yung kinikita nyo, at least, sapat na yun para sa inyong dalawa lang. Dahil Opo. wala naman silang binabayaran ng bill dahil nga nagkikita lang. Nakikita. Napakabuti po ng inyong ng inyong pong customer. Opo. Diba? Oh, groovy si nanay, naka-jacket pa ng maong. Oo, tsaka yung buhok. kulay ng buhok Bigay lang po to. May tatak pa yung kanyang jacket. Huwag mo nang banggitin yung tatak. Kilala ko yung tatak ng jacket niya. Bigay lang po itong customer ko galing sa state. Galing pa ng States, ayos Imported pa Oh, na. di ba? Okay pa yung shoes niya. Usong-uso. Groovy si Lola. Oo, groovy. Lola, groovy. Yung bag Saka niya. laging nakangiti. Yan ang Lahat maganda. mga damit ko, bigay lang po. Okay. Roma, magandang hapon sa'yo, Roma. Roma? Hello, Roma, line 3. Roma? Hello, Roma? Andiyan na ba? Naputol? Okay. Si Dr. Maria Evangeline Perez, Campus Administrator, Central Philippine State University. Magandang hapon po, Dr. Yes, magandang Perez. hapon po. Ma'am, si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5 sa Wanted sa Radyo. Wala naman pong masama ang pagtawag namin. No problem. Hindi po No bad news to. problem. Yes. Kasi po, nandito po yung mother ni Roma Yeah. Salazar at humingi po siya ng tulong sa amin. Gusto lang namin ma-confirm na estudyante nga po talaga dyan si Roma Salazar. Yeah, she is a bona fide student and she is the Supreme Student Government President. Oh. And at the same time, she's running for magna cum laude. Wow, di alam mo. Magna cum laude. Magna cum laude, yes po. Wow. Si Roma Salazar is candidate for magna cum laude. Wow.
Naluluha po si Nanay Dominga, andito po sa amin, naluluha doon sa sinabi nyo. Tears of joy Tinawag po. ko nga siya kahapon kasi Opo. tumawag yung station nyo kahapon. Yes, ma'am. Parang naiiyak din siya na, siyempre excited din siya na makauwi si nanay niya, kaya lang wala daw pamasahe. Opo. Ayun. Ito pong gagawin namin, ma'am. Kami na hong bahala, mamamasahe dito kay Nanay Dominga, kasama po yung isang anak niya. So dalawa po sila, dadal namin dyan. May request lang po sana kami kung pwede ho namin i-cover yung graduation event. Why? Sure, no problem. Ay, salamat. No problem, no problem. We Great. will have our graduation. Actually, this is not graduation because we are going to have our graduation in our main campus. We are only the satellite campus. Okay. So we will have our recognition. This is already the time Opo. that we will be giving them the awards. Because Okay. during the graduation, no more awarding of the awards. Okay. It will be done during the recognition, which will be on April 7. April 7. 1 o'clock. Yeah. Okay. 1 o'clock in the afternoon. Sige po. Darating po kami dyan, madam. Sasamahan po namin si nanay at meron siyang kasama isang anak. And then, isusurprise. Huwag niyo po muna sabihin kay Roma, ma'am ha, huwag niyo sabihin. Kasi surprise po ito para sa kanya. Okay? Ay, Pero- iiyak yung bata. Oo. Ayun. Gagawa po Mabait muna talaga kami ng ng coordination bata sa inyo po beforehand. Okay. Okay. Ma'am, Okay po. doktora, sobrang thank you talaga. Mabuhay ka, madam. No problem. God bless po. Ayun. Oo nga naman, para maging presidente ng Supreme Student Council. Ito si Roma. Roma, magandang hapon sa'yo. Roma? Roma? Yes, hello po. Roma, si Rafi Tulfo ito, Roma, sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo, dito sa Manila. Andito kasi Okay yung mami po. mo at hindi raw siya makapunta, problema siya. Hindi ko nga rin alam eh. Magpapadala lang daw siya ng pera sa iyo. Para sa graduation mo at kung meron ka mga kasama diyan, ibublowout mo lang siguro. Doon na lang siguro kami tutulong na magbigay kami ng pamblowout mo na lang diyan. Ipapadala namin diyan pera padala sa iyo. Okay sa 'yon? Okay naman po. Ilan ba Walang ibublowout problema. mo para matansya namin kung magkano ipapadala namin pera diyan sa iyo? Ala, hindi ko po alam. Marami po kasi akong kaibigan eh. O di sige, ibublowout mo yung mga kaibigan mong 'yon. Bigay mo yung address, pangalan, ipipera padala na lang pag malapit na yung graduation. Kasi hindi mapunta si mama mo dahil wala nga pera, kapos nga siya. Oo nga po eh. Okay lang naman, intindihan ko naman. Okay lang sa'yo na, sana maintindihan mo na hindi siya makakapunta. Oo, naintindihan po. Nakakalungkot nga, di ba? Ilang taon na pa kayo hindi nakita, Roma, ni Nanay Dominga? 4 years. 4 years na. siguro. Sabik ka na rin makita siya? Sana. Kaso, yun nga eh, wala pang pera, wala pa akong trabaho, hindi pa ako makakabigay sa kanya. Siyempre, pag nag-graduate ka, tutulong ka sa kanya, di ba? Yun Ano bang nga, course mo? Anong course mo ulit, Roma? Elementary education po. Oh, magiging teacher ka pag graduate mo. Good, good. Ikaw ba may honor dyan sa school nyo? Mayroon po. Anong mo ranking sa honor roll? Hindi pa, wala kami, ayan, no, nang hindi po nag-ranking yung school namin, bali, ganitong graduation lang, yung mag-a-apply ka ng honorific award, kung cum laude ka or magna or summa. Ano ka? Cum laude o magna? Summa o magna? Sabi daw nila, running for magna pa, pero wala, hindi pa confirm kung yun nga. Oy, Kasi may okay kulang ka pang na. isang grade. At active ka ba sa mga student organization dyan sa inyo? Opo. Ano naman? Yes, Ang sinasabi SG mong... president po. Galing ah. Nay. Proud na proud sa iyo si mama mo nung marinig niya ikaw ay class president. Sige, anong mensahe mo ngayon kay mama mo? Gayon hindi siya makakapunta, pero magpapadala na siya ng pera through us. Anong gusto mo mensahe kay mama mo? Sige, kausapin mo siya. Nay, usap kayong dalawa. Roma. Oo, ma. Papadala na ako ng pera. Wala akong pera. Sabi mo. Sabi mo noon meron. Pakauwi ka. Magkapabait ka na, ha? Roma, Oo.
Oh, sige na. Lagi naman ako mabait Mabait siya na kasi nga may naiyak. Roma, naiyak na si nanay mo. Naluluha siya. Miss na miss ka niya. Kung makita mo lang sana, baka maiyak ka rin. Ayun. Para sa akin siguro, tears of joy na rin to dahil nakausap ka niya at narinig niya mga magagandang balita sa'yo na ikaw ay class president at running for magna cum laude. Kaya tears of joy ito lumalabas sa kanyang mata, na luha, at the same time, namimiss ka na niya. Hindi mo ba siya namimiss? Siyempre naman, miss mama ko Sige. yun eh. May gusto kang sabihin sa kanya? Sige, kausapin mo si mama mo. No. No, ano ba? Hindi ko alam sasabihin ko. Ikaw, ano ba? Ano sasabihin mo? Salamat. Na lang. Sige, Roma, sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. Huwag ka na mag-alala doon sa graduation, yung pamblow sa mga kaklase mo, at meron na yan. Kami nang bahala. Ngayon, magbigay ka lang mensahe sa mama mo na naiyak sa tuwa at sa lungkot at the same time na rin. Magkahalong lungkot at tuwa. Iwan ka ng mensahe bago na ibaba ang telepono. Sige na. Yan, nakikinig siya. Sige po. No, maraming salamat sa pag-aalaga dyan sa mga kapatid ko. Tapos, salamat sa pag-try na makapunta dito. Natandaan lang na yung ginagawa ko lahat para sa kanya at para sa mga kapatid ko. Mahal ko siya. Mahal din kita. Lalo mo siya pinaiyak, Roma. Nung sinabi mo mahal kita, lalo siya naiyak. Oh, tears of joy, siyempre. Siyempre, para sa makarinig siya sa isang anak na maging successful na, nakaguhit na sa palad ang success dahil nga magna cum laude, magagraduate na, para sabihan siya ng I love you, talaga naman, maluluha nga naman kahit sino. Ayun. Okay? So, Roma, yung araw ng graduation mo beforehand, the day before, i-text mo kung saan namin ipapadala yung pera at pagkatapos kung ilan kayo para matansyan namin kung magkano ipapadala namin. Okay? Sige po. Sige. Roma, magbabay ka na sa mama mo, Roma. Sige. Bye-bye, ma. Sige. Bye-bye dyan. Love you. Mag-ingat ka dyan, ha? Oo. Sige. Bye-bye. God bless. Naku, naiyak na rin ho siya. Naiyak na, mag-iyakan na tayo rito. Sige, Roma, ingat ka dyan. God bless you, Roma. Sige, sir, salamat. Maraming salamat. God bless po. Okay. Maraming salamat po. Bye. Okay, Nay. Opo. Approve. Sige. Okay. Oo, sige. News break na muna tayo. Okay, news break muna. Samantala, mga kapatid, bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitimo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO, Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:32 ng hapon, mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras sa 3:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagpahayag ng kahandaan si dating MRT General Manager Attorney Al Vitangcol na maging state witness sa isasampang plunder ng gobyerno laban sa mga opisyal na nasa likod ng umano'y maanumalyang MRT-3 contract. Sinabi ito ni Vitangcol kasunod ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kakasuhan niya ang mga nasa likod ng palpak na operasyon ng MRT.
Apila ni Vitangcol, bigyan siya ng immunity kung sakaling maging whistleblower. Nilinaw ni Vitangcol na wala pa namang kumakausap sa kanya upang tumestigo. Nilinaw din ng dating general manager na hindi siya ang tinutukoy ng presidential spokesman na si Harry Roque na whistleblower. Si dating DOTC Secretary Joseph Abaya ang itinuturo ni Vitangcol na nag-aproba ng 100 milyong pisong insurance mula sa GSIS na kahit kailan umano ay hindi nakapag-claim ang MRT ng pagpapagawa ng mga nasirang tren ng MRT. Philippine Standard Time, 3:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Mag-Cobra na! 13 pesos SRP, kargado ng energy. Ginseng at B-Vitamins, Borin at Inositol. 13 pesos SRP, kargado ng marami. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide.
Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Mag-Cobra na! 30 pesos SRP, kargado ng energy. Ginseng at B-Vitamins, Torin at Inositol. 13 pesos SRP, kargado ng marami. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo mga kapatid and happy birthday to Mama Mabet Izozaki. Mula po yan kay Klein Biet. And also, congratulations dahil on Sunday pala, March 18, ang 28th founding anniversary celebration ng PUP Open University. Congratulations, lalo na kay Dr. Carmencita Castolo at saka kay Dr. Ruby Gapasi. Si Doktora, yung sa ano mo, sa Green Hills, nagpadala ng food. Dr. Kelin Condesi. Doktora Kelly Condesi, salamat. Thank you, Nagpadala ng mga pizza. Oo, kasi birthday mo daw nung Monday. Salamat, Doktora. Nako, si Doktora talaga. Oo nga, very thoughtful. Tumutulong na sa programa natin, Tama. nagbibigay ng free treatment sa mga complaint natin, magbibigay pa ng pizza. Oo nga. Sobra-sobra Sabi yung ko Doktora. kasi wag Thank you. Monday kasi wala ka. Kaya tinaon niyang Wednesday andito Thank you, ka. Doktora. Thank you, Dr. Kelly. Tinanggap natin kasi hindi naman siya complainant. Ay, hindi siya complainant. Oo. Kaibigan natin yan. Sige. Alright. Kaya tinanggap natin. Si Mr. Richard Villegas, andito para ireklamo niyang isang grupo ng mga mananayaw. Uy, dahil daw po sa sobrang ingay at wala po sa tamang oras ang pagpapractice ng mga ito sa mismong tabing bahay niya at sa may kalsada pa sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. So gusto niyo pong matigil na po yung ginagawa nilang pagsasayaw. Gusto baka sabihin mo ng mga kabataan na killjoy ho kayo. Sa akin lang po, hindi naman po ako tutol dun sa pagsasayaw nila. Ilagay lang sana nila sa lugar. Ba't maingay ho ba talaga? Malakas ho talaga yung... Kasi po yung mismong sound system nila nandun sa sidewalk. Okay. So, wala ho bang gym ang barangay o yung... Meron tawag niya, names? Basketball court ba? Meron basketball Or yung court? Covered court? Meron naman po. O bakit di sila doon? Sinabi ko na rin po yun sa kanila. Ang kaso, ang sabi nila sa akin, baka raw pagtripan sila doon. Pagtripan, anong ginagawa ng mga tanod? Dapat doon sila sa function hall ng barangay. Okay. Gymwell.
Go Cruz, leader ng grupo. Magandang hapon po, Sir Jimuel. Parang inaunti-unti na po kami tapos lumayo na po kami, tapos ngayon papaalisin naman po kami. Hindi na po talagang inuunti niya lang po talaga kami. Ganun. Ba't di na lang kayo doon sa barangay hall, Jimuel? Terapi po, Opo. napag-usap na po kami sa barangay, sa homeowners po, ginawa na po namin lahat. Pabalik-balik po siya, yung barangay po, at saka yung homeowners, naiinis na rin po dyan kasi napakababaw naman po, at saka may rules na po siyang binigay, sinunod na po namin. Okay. Sandali lang po, sir. Excuse me, si Chairman Marciano Gatchalian, yung chairman ng barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Chairman, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Ginoong Rapi. Opo. Sir, paano ito? Paano natin ma-resolve itong problema ni Mr. Villegas at saka ni Mr. Goho Cruz? Ay, siguro po maganda niyan maibalik na muna sa barangay at aaksyonan ko na yan at mahinto na yung reklamo ng ating mga kapitbahay dyan sa Sarmiento. Actually, inaksyonan ko na yan Okay. Ang problema, baka kako ang nilipatan ng mga bata. Naririnig din nung nagre-reklamo, kaya nagkaganyan. Kasi ayun. Pinapunta ako sa mga bantay bahay yun sa hepe ko. Pina-actionan ko na nga. Kasi nga, nagpunta din sa akin. Mm-hmm. Sabi ko, puntahan nung hepe at huwag mo na, paalisin mo na doon sa lugar nung may nagre-reklamo kasi napipirwisyo nga. Sir, hindi ba sila pwede, siguro, Chairman, hindi ba Chairman nyo pahiram? Pwedeng pahiram yung inyong covered court o kung meron kayong function hall na enclosed at the same time para safe naman po yung mga bata. Hindi sila masagasaan, hindi sila Pwede rin naman po. Pwede rin naman siguro kaya lang din sa maagang oras, hindi doon sa gabing oras kasi mas marami silang pipirwisyoin kasi doon pag sa covered court. Kaya gano'n siguro ginagawa ng mga bata. Kaya siguro, gawin na lang na mas maagang oras siguro yung practice nila. Huwag na dyan sa nakakabulahaw ng mga kapitbahay siguro. Okay. Ganon. So, Mr. Jimuel, Mr. Goho Cruz? Apo. Sabi ni Chairman, pag-ayusin daw kayo ni Mr. Villegas para matapos ng problema. Apo. Ibabalik ko na lang itong reklamo sa barangay kay Chairman. Total si Chairman pala, in fairness, uma-action man pala sa problema ito. So, Sir Richard, si Chairman, kakausapin na lang kayo ulit. Chairman, pwede ba bukas? Mag-usap-usap sila dyan sa barangay hall? Sa inyo? Bukas, pwede po siguro. Pwede, apo. Sige po. Sa barangay. At kakausapin ko yung mga inot ng magkasundo-sundo na. Ay, salamat. Po. Palakpakan mo si Chairman direct. Palakpakan natin si Chairman Gatchalian. Chairman, sobrang thank you, Chairman. Mabuhay ka, Chairman, ha? God bless po. Opo. Chairman, Thank you po. thank you. At saan po ninyo na-actionan ko yan? Sige po. Opo, Chairman, sir. Okay, Mr. Go Cruz, Sir Jimuel, bukas na lang mag-report ka doon sa barangay hall. Magkita-kita kayo ni Mr. Villegas at pag-ayusin kayo at ayusin yung problema nyo. Okay? Apo, okay po. Sige, magandang hapon sa'yo. Salamat po. Thank you. Okay, Sir Richard, sige, pag-ayusin kayo ni Chairman. Ito yung tamang venue, yung barangay Chairman sa barangay hall. Pag-ayusin kayo, pag-usapan kayo. Na-recognize si Chairman na may problema nga talaga. Valid nga talagang reklamo mo. Kaya nga gagawa ng paraan ni Chairman na maayos na yan. Okay, sir? Salamat po, sir. Sige, punta kayo dun sa kabilang booth para ma-schedule yung exact time kung kailan pwede kayong tatlo. Okay. Okay. At meron po tayong 3 bisitang mga security guards. Papasukin na natin si SG Errol Holieska, SG Joseph Pap, and SG Romel Gibay. Gusto nilang humingi ng tulong sa iyo, Idol, na makuha na yung kanilang sweldo na atrasado po ng more than 1 buwan. Ito yung mga sinasabi Ito ko. dapat. Na yung pera ang pinag-uusapan, gusto na makakolekta, sila ay mga manggagawa. Sila ay mga SG na hindi binabayaran. At dahil wala silang pang-abogado, dito sila sa Wanted sa radyo. And we are more than happy to have them as our visitors, as our special guests. Ayan. Mga sir, magandang hapon. SG Errol, SG Joseph, SG Romel. Ilang buwan na po, sir? Wala kayong sweldo. Mahigit ng 1 buwan, sir. Okay. Bakit daw po delayed? Nung pumunta po kami, sir, sa opisina, kinukuha po namin yung sahod namin. Sabi po sa amin nung staff doon, maghintay daw po kami ng text nila. Mag-antay ng text? Opo. Saka po yung papel namin. Nag-resign na po ako, sir, doon kasi napilitan ako mag-resign kasi gusto ko po makapag-apply sa iba kasi buntis yung asawa ko. Wala po ako pang pa-check up. Tama nga naman. Meron siyang special need dahil dun sa kanyang misis. Ano yung sinasabi mag-antay lang? Bakit mag-antay-antay? Yun po yung punta kami doon, sir. Kaming 3. Sino pong kausap niyo doon, sir, sa agency ninyo? Si Ma'am Lira po. Okay.
sigurado ako ang irarason nitong hinayupak na agency na ito, hindi pa nagbabayad yung kliyente. Yan palagi. Ano ngayon kung hindi pa nagbabayad yung kliyente? Problema nyo yan. Magremedyo kayo. Memorize na natin yung alibi Nakapagbigay na sila ng serbisyo nila. Kayo naman, mga agency, magremedyo kayo. Magsanla kayo ng mga ari-arian nyo. Ibenta nyo yung mga kotse ninyo. Ibenta nyo yung mga sing-sing nyo, alahas nyo. Di ba? Para may pang sweldo. Magremedyo. Di ba? Nakakaawa naman. Kayo ba'y nasa tamang pasweldo? Minimum wage? Sa akin po, sir, 466. Saan po ka ba kayo nag-duty? Sa Kingsville po, Antipolo. Hindi ko alam ang rate. Rizal, Antipolo. Region 4A yan. Okay, kayo, sir? 560 naman po sa 12 oras po, sir. 560 na, pero 12 oras naman. Okay, hindi ko alam yung computation kasi sa ano siya. Antipolo, kayo naman, sir, magkano? Pareho. 560, 12 hours. So, ang bottom line ng inyong reklamo, sir, hindi kayo sinisweldan sa tamang oras. Opo, sir. Okay. At ang sinasabi nitong si Mr. Masangkay, may-ari na. Si Mr. Masangkay ho ba may-ari? Ano, sir, yan, operation manager. Alam mo, Odette, sige, wag na yung dole. Wag na. Pag mga security agency, mas effective ang SOSYA. Mas takot itong mga agency gagong ito sa SOSYA. Sige, sir. Ayaw po sumagot. Sige, Odette, ayoko naman aabutin tayo hanggang alas 5, alas 4 sa katawag sa pindot ng pindot. Gagaskas yung mga daliri. Sasamahan na lang po namin kayo sa SOSYA bukas. Bukas is Friday, ano po? Opo, sir. At doon sa SOSYA, mapipilitan po ito mag-report. Ito pong si Masangkay. At doon, sir, magkakabayaran kayo. Doon na lang sa SOSYA. Ano? Yes, sir. Wag nang sa dole. Kasi sa dole, although takot sila sa dole, kaya lang, hihintay sila ng mga sulat. SOSYA, telepono lang, darating sila. Sige, sir. Bukas po, sasama namin kayo. Umaga pa, okay? Sige, sir. Para makuha niyo po yung sweldo niyo. Yes, sir. Gandang hapon po sa inyo, mga Salamat Thank po, you sir. po, God bless Magandang po. hapon Ingat po. po. Thank you, sir. Thank you. Yan ang sinasabi natin, ang palaging kinakawawa talaga ng mga manggagawa, ang SG. SG. Kumbaga, nagiging parang normal na, habit na. Oo, na 12 hours. Pagtrabahoin sila ng 8 hours sa sweldong, pagtrabahoin sila ng 12 hours sa sweldong 8 hours. At walang benepisyo. Maliit na nga yung kanilang sweldo, meron pa mga illegal na kaltas. Ninanakawan sila. Babawas para sa SSS daw, contribution, PhilHealth, Pag-ibig, hindi naman hinuhulog. Maliit ng sweldo, ninanakawan pa, pinupuyat pa talaga. Tapos may kasama pang mura at parang hindi pa sapat, ginagawa pa silang parang boy-boy, silang taga-pamalengke, taga-sakot ng telepono, taga-linis ng kubeta. Ginagawang all around, no? Na workers. All around. Sa napakalit na sweldo. Kaya, nababalitaan natin, at wag po sana mangyari ito, dinadasal natin, may mga security guard na dahil gipit na gipit, sobrang pang-api, nabuburyong na dahil walang makain sa bahay, bubulyawan pa ni Mrs. Anong ginagawa mo dyan? Ba't palagi ka lang dyan at baka nang bababae ka na, wala akong natangkap na pera. Tapos sabay, pag naghingi siya ng pera sa kanyang kumpanya, bulyaw din inabot niya, magurimentado, bong, sabog ang ulo nung kanyang may-ari ng agency. Oo, yung employer niya. Hindi ko alam kung ano nasa utak din itong mga kinaukulan natin, especially itong mga party list group na nagsasabing pinagmamalaki sila ay para sa mga SG. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin masolve itong problema ito? Kayo ang party list ng mga SG. Kasi nga, sila din yung may security agency. Ayun! Kaya, conflict Mga pautang of yan na ninyo. interest. Oo, yun. Conflict of interest. Paano yung malususolba yung problema ng mga security guard? Dahil kayo mismo, may mga security agency. Tama nga naman, totoo yan. Oo, kaya talagang hindi sila uma-action, idol. Kita mo yan. Diba? Okay, ihabol daw natin ito. Sige. Sige, si Jaziel Ozabel andito para ireklamo yung mister dahil walang sustento. Magandang hapon po, Mr. Christian Ozabel. Christian? Sir? Sir? Sige, 3 minutes mag-usap po kayo ni Ma'am Jaziel. Ma'am, kausap po si Christian. Hello. Sige, sir. Hello. Ako ba kay kanang baga kay gagnaw kay Makapal daw mukha mo. pwede ko bang ibibisa isisibahan ko ba kung tatagalog ko na lang po. Hindi kasi maintindihan. Kapal mukha. Sige, ang kapal mukha mo, sige, tapos. Kapal-kapal ng mukha mo kasi ikaw pa yung hindi nagsusustento, ikaw pa yung hindi nagbibigay. Ako pa yung pina-DSWD mo. Yun.
Tapos sinasabi, tinatawagan ako ng taga DSWD, pipirma ako ng kasulatan doon na makikipag-ayos ako na kayo yung magbibigay ng tuition fee doon sa bata. Tapos kayo yung magbibigay ng tuition fee. Tapos hindi mo ibibigay sa akin yung sustento na supposedly allotment namin yon. Doon mo ibibigay sa nanay mo. Obligasyon mo yon. 3 yung anak mo. Yung may 6 months pa. Laki-laki ng yung irarason mo sa akin, marami akong utang, natural wala ka kayang trabaho for 6 months. Saan natin Anong trabaho kukunin nito yung si Christian? seaman po. Tapos sasampa po siya maybe this week po. Kaya po siya Sir nandito Christian, sa huwag ka Manila. naman maging siman loloko. Kailangan umayos-ayos ka. Hindi ko na nga po hinabol na may kabit siya. Wala na nga po akong doon na nagli-live-in Ay, sila. sobrang pagkabagag na gyud. Kaayo. Sus, pastilan. Mailang paruhon ikaw din ha. Christian, huwag mudmud ang imong naong sa unidoro. Kasi po, sabi po niya, malaki na daw po yung binigay niya sa akin. Yung Okay. 20,000. Sir Tolpo. Opo, sir. Sir Tolpo. Opo, sir. Ako naman magsalita, kung pwede. Sir, ganito. Ituloy natin sa kabilang booth dahil po oras na ito ni Nanay Christy. Nanay Christy. Siyempre. Sandali. Punta ka doon. Huwag mo ibaba ang telepono ha. Odette, tawagan mo ulit sa kabilang linya. Ma'am, punta ka doon. Sasamahan kita doon ha. Thank you po. Sige po. At Paalam tayo. syempre, susunod na po si Nanay Christy Fermin. Ako po si Nina Todura. Just Rafi Tulfo po, mabuhay tayong mga Pilipino.